Sabi naman ng Korte Suprema doon sa judge, "Oy judge, ano ka ba? Mali ka. Ang bawsi nakasaad kahit sinong tao ay maaaring magsampa ng kaso basta meron siyang personal na pagkakaalam." Pangalawa, sakop ng proteksyon yung bata. Kasi violence against women and their children. Wala naman sinabi yung batas na bawal kasuhan yung nanay. Ang sabi lang, kailangan may relasyon siya dun sa nanay. May intimate na relasyon, malalim na ugnayan. Tapos, regardless, sabi ng Korte Suprema, sampahan ng kaso, pwede siya magsumbong. Lalo pa sa kasong to, tatay mismo yung nagsumbong. Alinsunod sa Batas Pamilya ng Pilipinas, obligasyon ng tatay na protektahan ang kanyang anak. Kaya dito po, sabi ng Korte Suprema, pwedeng kasuhan ng bawsi ang nanay na nananakit ng kanyang anak. Ano po? Yan po, mga bagong kaso po ito. Next slide po. Ito po madalas natatanong sa akin. Attorney, yung asawa ko pong lalaki, mister ko po, ng bababae. Tapos, kinukonsinti pa po ng mga magulang. Ano po ang pwede kong gawin? Sabi po ng Korte Suprema sa kasong Gotan versus Tan, 2008 pa po ito, kinikilala daw po ang conspiracy sa bawsi. Ano po yung konsepto ng conspiracy sa Batas Kriminal ng Pilipinas? Ang conspiracy po, yan po yung nagplano kayong gumawa ng krimen, ginawa nyo pareho yung krimen o tumulong ka sa paggawa ng krimen. Di ka lang po yung accessory or nagme-mental back po. Di ka lang basta accessory. Kasama kang gumawa ng krimen. Sa kaso po itong Gotan versus Tan, yung biktimang babae, inaabuso po nung asawang lalaki at tumutulong pa po yung biyanan niyang babae. So, sabi ng Korte Suprema, paparusahan din ng bawsi yung biyanan na babae. So, ngayon po, yun po sabi ng Korte Suprema. Ito po ang legal na teorya ko dito. Sabi niya, kinikilala ang conspiracy. Paano po kung ganito yung sitwasyon? May asawa kang lalaki, ng babae, binubugbog ka, tinutulungan pa ng kanyang mga kabarkada. Ano po? O yung kabarkada po, o pare, gamitin na yung sakyan ko, punta mo na yung kabit mo. O pare, doon ka na lang sa bahay ko. Sa akin po ngayon, ibig sabihin, pati yung kabarkada niya, pwede kasuhan. At ito pa yung isang pa pong legal na teorya. Bakit po legal na teorya? Binabase ko lang po sa deklarasyon ng Korte Suprema. Yung kabit mismo, pwede mo rin kasuhan. Kung alam nung kabit na may asawa yung lalaki, pero pinagpapatuloy pa rin nila yung illegal nilang relasyon. So sa akin po, pwede rin magbawsi. So kung meron po sa inyo may alam, sabihan niyo po ako. Para pag na-file sa korte, susubaybayan ko po. Ano po? Tignan mo lang po, tapusin ko lang. May nahawakan po. Bato-bato sa langit, matamaan magmagalit. Ano po? Next slide po. So ngayon po, ano po yung mga krimen ng bawsi? Bibilisan ko na lang po ito. Una po, syempre, physical na pananakit o physical violence. Ano po yan? Causing physical harm. Pambubugbog, pamamalo, lahat po ng physical na pananakit sa babaeng karelasyon at kanyang anak. Kasama din po yung tangka ng pananakit. Kasama din po yung pagdagay sa babae o sa kanyang anak sa sitwasyon na meron pong takot na sila ay masasaktan. Next slide po. Yan po yung pinaka-marami. Ano po? Physical violence. Yan po yung usually nire-report pa sa barangay. Ngayon po, nais ko po bigyang ipaliwanag sa inyo. Nandito po yung mga kapitan, mga baudes. Hindi ko po alam kung ganito rin ang sitwasyon sa Dingalan. Kasi po sa ibang bayan na hawak ko, nagsusumbong po ang mga kapitan. Sinasabi nila, pag dinala sa pulis, binabalik po sa kanila. Bawal po yun. Kasi, alinsunod po sa bawsi law, bawal po aregluhin ng barangay. Ang pwede lang pong gawin, tanggapin ng barangay, bigyan proteksyon yung babae, i-report po sa pulis. Pero yung ipapatawag yung lalaki para mag-imbestiga, bawal po. At bawal na bawal pong aregluhin ng barangay. Ang suggestion ko po sa mga kapitan natin, pag ganyan po ginawa ng pulis, tanungin nyo yung biktima, kung kayo pinabalik dito, sino yung nagpabalik sa inyo, sulatan nyo po, i-black and white nyo yung pulis. Sabihin nyo, oh, may insidente po ng karahasan laban sa kababaihan. Ni-report na po namin sa pulis, pinabalik sa amin. O kaya dumaretso sa pulis, at binalik sa amin. Ang purpose lang po ng pagbalik sa inyo ay para sa barangay protection order. Pero bawal po kayong pag-aregluhin. Sabihin nyo po sa pulis, sulatan nyo para matuto sila, black and white parisiban nyo. Kasi pag di po nila sinagot ng maayos yun, pwede po sila makasuhan ng administratibo. Para matuto lang po.
Ako naman po ngayon, nakikipag-ugnayan po sa PNP, tinuturo ko din po ito. Pero meron lang po talagang ibang tamad, may ibang, kasi report yan eh. Diba, accomplishment yan eh. Ngayon po, bawal po aregluhin sa barangay po yan. Kahit dalhin niyo pa po kay mayor, dalhin niyo po kay governor, kay congressman, kay senador, kay pangulo, bawal po aregluhin ang bawsi. Ano po? Ngayon po, i-discuss ko lang saglit ito. Battered woman syndrome. Ano po ito? Ito po ay konseptong medical. Dito po, may kapansanan na yung babae sa pag-iisip. Ibig sabihin, dahil po sa sobrang pambubugbog po sa kanya, takot na po siya para sa kanyang sariling buhay. Sabi po ng mga eksperto, may dalawang siklo ay wala. May dalawang siklo po ang battered woman syndrome. Ano po yun? Yung parte po ng siklo, yung unang siklo, tension building phase. Ano po yung tension building phase? May konting sigawan, may konting pananakit. Kumbaga, nagbi-build up pa lang yung pang-aabuso o yung galit. Sunod po yung battering stage. Ano po yun? Yan yung actual na binubugbog na yung babae. Tapos, ano po yung sunod na phase? Tender loving phase. Ano po yung sabihin nun? Honey, sorry, nagsuntok kita, nabugbog kita, patawarin mo ako, magbabagong buhay na ako. Pamilyar po? Diba? Ganyan yun. So, yun po yung isang siklo. Para masabi po na battered woman ka, kailangan dumaan ka sa at least 2 siklo ng ganong pangyayari. Bakit ko po sinasabi yung battered woman? May kaso po tayo dati bago na ipasa itong bawsi, People versus Henosa. Dito po, si Henosa, yung asawang babae, napatay po niya yung asawa niyang lalaki habang tulog yung lalaki. Pero naparusahan pa rin po siya, nakulong pa rin po siya. Yun lang, pinababaan lang ng Korte Suprema yung parusa niya. Bakit? Nakita po ng medical expert, ng doktor, na meron ng battered woman na yung babae kasi sa araw-araw ng buhay nilang mag-asawa, binubugbog siya. Natuwa po, halos mamamatay na po siya. Ngayon, nung nakita ng babae, takot na siya eh. Parang hinihintay na lang niya, kailan kaya niya bubugbugin niya yung araw. Nakita niyang tulog. Kasi tumakas, yung takot niya, napatay na lang niya. Ang depensa po kasi niya sa korte, self-defense. And sabi po ng batas, pag self-defense, kailangan ongoing yung pananakit. Eh tulog nga eh. Kaya naparusahan pa rin po siya kasi hindi pa pasado yung Bausilo. Pero nung pumasa po yung Bausilo, nilagay po sa Bausilo, sa section 25, next po, hindi po mapaparusahan, 26, hindi na po mapaparusahan ng isang babae na nakagawa ng krimen laban sa kanyang partner na nambubugbog sa kanya o nang-aabuso sa kanya kung mapapatunayan na siya ay battered woman. Hala, sabi mo, attorney, so pwede na kaming pumatay. Hindi po. Patunayan po muna. Sino po ang papatunay? Kayo ba? Ay, battered woman po ko, battered woman po ko. Sabi po ni Atty. Angara, may 3 siklo. Dumaan na po ako doon. Hindi po. Eksperto po ang magsasabi, doktor. Pag napatunayan po ang battered woman ka, hindi ka po makukulong. Kasi po, tinitingnan dito, nagka-problema na po sa isip yung biktima na binubugbog na babae. Ano po? Pinaliwanag ko lang. Pero huwag niyo pong gagawin, ha? Next po. Sunod po, sexual violence. Sexual na karahasan. Ano po yan? Ginagamit mo na lang para usan yung partner mo. Pinipilit mo makipagtalik. Pinoprostitute mo. Pinapapanood mo ng mga pagtatalik ng iba. Niyayaya mo makipagtalik sa iba pang tao. Yan po ay sexual violence. Pananakit ng pribadong parte ng bata o ng babae. Yan po ay sexual violence. Sabi po ng batas, ito po para lang po sa kalaman nyo ha, baka napanood nyo po kasi si Senator Robin Hood. Anong sabi po ni Robin Hood? Kaming mga lalaki may urge kami. May mga pangangailangan kami. Mali po yung konseptong ganon. Kasi po kahit kasal po kayo, may tinatawag po tayong marital rape. So hindi po ibig sabihin kasal na kayo, pwede kang gahasain ng asawa mo. Kung ayaw mo, ayaw mo. May karapatan ka pong tumanggi at pwede mo pong kasuhan yung asawa mo. So yan po ang sinasabi ng sexual violence. Yung karelasyon nyo, kung pipilitin kayo makipagtalik, gusto mo makipagtalik sa parang may gustong gawin na ayaw ninyo, na sexual in nature, pwede po kayong tumanggi. Pag ginawa po niya, pwede nyo po siyang kasuhan ng sexual violence. Next po kuya. Next po. Psychological abuse o violence. Ito po ay tumutukoy sa mga aksyon o inaksyon, mga hindi ginagawa na nagdudulot po ng mental at emosyonal na pananakit o pagdurusa doon sa tao. Next po.
Alinsunod po sa diskusyon ni Judge Campanilla. Binasa ko po ito sa kanyang diskusyon. Ito po ang mga forma ng psychological violence. Next po. Una po yung pagkontrol sa babae o bata. Tinatangka niyo pong pilitin o pinipilit niyo yung babae o yung bata na gumawa ng isang akto na maaari naman po nila at may karapatan po silang tanggihan. So, hindi naman po sexual. Pwede po hindi. Pinipilit niyo, labas tayo. Punta tayo dito, magtrabaho ka ng ganyan. Pag pwede pong tumanggi yung babae o yung anak, yan po ay magdudulot po na pag-control sa babae at kanyang anak na may tuturing pong psychological abuse. Next po. Kasama din po dito yung pagpigil sa kalayaan ng babae o bata sa sobrang seloso ng karelasyon. Bawal ka lumabas ng bahay, dito ka lang sa bahay. Ano po? Anak, bawal ka lumabas, dito ka lang sa bahay. Dahil tipo, pag lalabas sila, sasaktan sila. Pag pinipigilan niyo po yung kalayaan nila, sa pamamagitan ng pananakot at pananakit, kayo po ay maaaring makasuhan ng psychological abuse. Ganon din po yung tangka at aktwal na pagtanggal ng kustodiya ng bata sa kanyang nanay. Alinsunod po sa ating family code, kung ang bata po ay 7 years old pababa, hiwalay po kayo, hindi po kayo kasal, automatic sa nanay po ang kustodiya ng bata. Paano po kung tinanggal nung kapartner, ng lalaki, doon sa babae? Pwede po siya magsampa ng bawsi at pwede rin po siya magkaso ng sibil para po makuha yung kustodiya. Pero hindi po automatic ganun lagi ha. Kasi meron naman po mga kaso, 7 years old pa babae bata, sa magulang na babae na pupunta, pero pabaya naman yung magulang na babae. Pag ganun po, pwede talagang kunin nung magulang na lalaki para po may ligtas yung bata. Tandaan niyo po, pag agawan kustodiya ng bata, ang prioridad na titingnan ng kahit sino, ng social worker, ng gobyerno, ng korte, ay ang kapakanan ng bata. Kaya minsan, kung sasabihin ng bata, mas gusto niya dito, mas ligtas siya dito, susundin po yung bata. Ano po? Next slide po. Pagpilit po, o dahil po sa inyong mga pag-akto, trip na trip ng kapartner nyo, o hindi niya naiintindihan yung ginagawa niya, nagpunto na nai-stress po kayo, naguguluhan kayo. Yan po ay psychological abuse, substantial emotional or psychological distress. Next po. Ano po yung mga aktong yan? Stalking. Sinusundan ka po nung karelasyon mo. Nag-break na kayo, sinusundan ka pa rin niya. Namamalingkik ka, nagsisimbahan ka. Sinusundan ka niya, mas updated pa siya sa buhay mo kasi sa mga kamag-anak mo. Kada post mo sa Facebook, alam niya yung sinasabi mo. Yan po ay stalking. Ano pa po? Paninilip sa bintana o lingering outside the residence ng babae. Nag-away kayo, gusto mo ng space. Nag-break kayo, ayaw mo siyang makita dahil binubugbog ka niya. Pagbukas mo ng pinto ng bahay niyo, nandun lang sa labas, ayaw umalis. Kinukulit ka, hanggang di mo binabalikan, di ako aalis dito. Yan po ay may tuturing po psychological abuse. Ano pa po? Pumasok yung partner mo sa bahay mo, pinilit na pumasok. Sinira niya, doon lang siya sa loob. Hindi daw siya alis, hanggang di mo siya sinasabihan ng I love you ulit. Yan po ay psychological violence. Next po.